Mga kalaban ni Vice President Sara Duterte na po-prostrate na. At ito, kampo ng defense team ni Vice President Sara Duterte nakuha na ang target cross-examination. So ano nga ba tong target na tong nakuha na nila? So ito yung mga pag-uusapan natin ngayon mga banateros. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At nandito na nga kami sa Pilipinas. So nandito na mga banateros. Nakita nyo naman yung ating background. Back to normal na. Back to normal. Back to work. Todo trabaho na ulit. Todo pagbabalita ng tunay para sa sambayan ng Pilipino. So mga banateros, mga kabiyaya, ay patindi ng patindi etong nangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At etong mga kalaban ay tila ba na prostrate na dahil hindi na nila kayang palusutan or palagi na lang sila nabibinggo dito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. At eto pa pinakamalapit. Kahit napopostrate sila, minamain condition pa rin nila ang taong bayan. Yan yung mga ipapakita ko sa inyong mga video maya-maya lamang. So yun, nandito na tayo sa Pilipinas at sana ay mawala na yung mga trangkaso namin. Hanggang ngayon ako itinatrangkaso at dahil nga sa sobrang takot ako sa matataas na lugar, gawa ng ngayon ko lang naman din yan naranasan. Ngayon ko lang naman naranasan yung yung mga ganyang activity na pumupunta sa matataas na lugar. So first time ever ko 'yan sa buhay ko. At hindi ko yung makakalimutan dahil yung nagparana sa akin nito ay sobrang ako'y nagpapasalamat sa iyo. Alam mo na kung sino ka. So sobrang salamat talaga dahil kung hindi dahil sa iyo hindi ko mararanasan na makapunta ng China, makapunta sa isa sa mga sikat na lugar sa mundo, ang the Great Wall of China. Yung sa Golden Buddha hindi ako nakasama kasi takot nga ako sa mataas ng lugar. So grabe, hindi ko po alam kung paano kita pasasalamatan, pero sobrang pasasalamat po at sana wag po kayong magsawa. Magsawa. So sensya na bulol-bulol tayo dahil may sipon pa at ubo, trangkaso. Sana po ay wag po kayong magsawa na pagtiisan ng Banateros Brothers, lalong-lalo na ako. Aminado naman ako na ako yung isa sa pinaka tawag dito ano ba tong tawag dito, pinaka makulit. Hindi pala, ang makulit pala si Jack. Oo, ang pinakapasaway, yan, pinakapasaway. Aminado naman ako doon kahit wag nyo na sabihin sa kanya, alam niya naman eh. Pero ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Grabe po, sobrang appreciated. Talagang sobrang pasasalamat sa opportunity na ipinagkakaloob nyo po sa akin at sa lahat ng Banateros Brothers. So syempre, hindi naman din ito mangyayari kung hindi dahil kay Banat Bay. Kaya sobrang laki po ng utang na loob ko kay Banat Bay dahil lahat ng natatamasa ko ngayon sa buhay ko ay dahil yan sa pamamagitan ni Banat Bay at ni Kai Spencer. Ulitin ko kasi ayoko naman na sabihan na parang nakakalimot ako, pero hindi po ako makikilala ni Banat Bay kung hindi dahil kay Kai Spencer. At nung pinanood ako ni Banat Bay, yun nga, nagustuhan niya. Hindi ko alam kung anong nagustuhan niya sa akin. Minsan nga bulol-bulol tayo dito, hindi naman tayo malalim mag-analisa. So nagre-reaction lang tayo kung ano yung tama. So ayun, doon na nagsimula. So lahat ng nangyayari sa buhay ko na katulad niyan, pagpunta ng China, makilala nyo, maging anchor sa SMNI, lahat po yan ay dahil kay Banat Bay. So kung walang Banat Bay, wala din pong Jay Guevara na kilala nyo ngayon, or baka hanggang ngayon nasa showbiz reaction pa rin ako, or baka nagcha-charity pa rin. So although nagcha-charity naman po ako, pero off-cam na nga lang, hindi na nga lang po ako nagcha-charity ng binibidyo ko. So thank you talaga. Kaya yung iba siguro medyo na bakit si Banat Bay lang, dalawa lang lagi kami magkasama. Una ay kapag
bilang pagtanaw ng utang na loob ko kay Banat Bay, kung saan man siya pumunta, sinasamahan ko kahit man lang mapagsilbihan ko siya na magbitbit ng kung ano yung pwede kong maitulong sa kanya or protectionan siya, na kahit naman alam ko na hindi naman na kailangan ni Banat Bay ng protection para sa sarili niya, pero dahil malaki nga ang utang na loob ko kay Banat Bay, ay ginagawa ko yung mga ganong bagay kahit hindi niya pinag-uutos, kahit hindi niya sinasabi, ginagawa ko ng kusa bilang kabayaran ng utang na loob ko kay Banat Bay. So at doon nga ho ulit sa taong nagparana sa akin na makapunta ng China, maranasan lahat ng mga enjoy moment doon na nangyari, ay maraming salamat, at si Ama na po ang bahala sa inyo. At alam ko po na soon ay magkakasama-sama din tayong lahat. So yung mga banateros, mga kabiyaya, eto na nga, no, syempre may ang daming mga issue ngayon at ang daming mga pinapaiyak ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero in fairness, kahit na nababaon na sila sa kahihiyan, minamind condition pa rin nila yung taong bayan na kesyo sila daw yung tama, kesyo pinapakain daw nila ng alikabok ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Hoy, mga buwisit, mga hayop. Ayoko na magmura kasi may mga nagko-comment tayo na nilang magmura eh. Pero siguro ito, last na. Oy, doon sa mga anti-Duterte na kalaban sa impeachment ni VP Sara Duterte, isang malaking cooking ina nyo. Isang malaking letter T sa inyong lahat, no? Hindi kami tanga na para hindi namin malaman kung sino talaga yung kung sino talaga yung nalulugmok, sino yung natatalo sa mga debate nyo. Yeah? Hindi kami tanga, hindi kami kagaya ni Marcos Jr. na tolongges. No, at hindi kami kagaya ng mga loyalistang supporters nyo na naniniwala sa mga pinagsasabi nyo. Obvious na nilalamon kayo ng buhay ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At eto na nga, syempre, mapunta naman ho tayo dito na makikita nyo dyan sa screen ng mga pag-uusapan natin. Eto nga, yung about sa prostrated na nangyayari dito sa kampo ng mga anti-Duterte. Ito, basahin natin yung sinabi ni Senator Chis Escudero. You already sounds prostrated. Pinuna ni presiding officer Senator Francis Chis Escudero ang sunod-sunod na pagtutol ni Private Prosecutor Armando Berhil Ligutan habang sinasagawa ng depensa ang cross-examination sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, sinabi ni Escudero kay Ligutan, "You already sounds prostrated." Ang pahayag ay matapos ilang beses na maghain ng objection si Ligutan sa mga tanong ng Defense Counsel na si Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Gayunman, pinayagan ni Escudero na magpatuloy ang depensa sa pagtatanong upang masubok ang kredibilidad. Ito hirap to sa mga bulol ako eh. At testimonya ng testigo. So, obvious naman, kahit naman hindi naman sabihin to ni Senator Chis Escudero, kitang-kita naman talaga natin. Tsaka, nakakatawa dito, hindi pa nga nagsasalita yung defense team ni VP Sara Duterte, anak ng teteng, tawag dito, objection agad tong mga hinayupak na to. So, siguro, ginagawa, siguro natitense at nag-iisip. Hindi kadalasan kagawain ng tao yan eh. Yung parang makakuha siya ng buwelo sa mga sasabihin niya, ang gagawin niya ay yun nga, yung parang katulad niya, yung ginagawa objection para ma-distract yung kalaban at makapag-isip na siya kung anong susunod niyang sasabihin or hakbang. So, obvious naman ngayon na talagang alam niyo yung nangyayari sa impeachment na yan sobrang
nakakawalang gana panoorin sa totoo lang. Nakakainggan nyo panoorin na nakakawalang gana kapag yung defense team ni BP Sara na bumira sa mga anti-Duterte, talagang sapul na sapul. Pero kapag sila, puta na, puro drama. Drama dito, drama doon. So, eto na nga. At eto pa isang balita ngayong araw na to, mga banateros, na etong si Erwin Tulfo ay nagsampa na naman ng kaso. Aba, ang daming pang sampa ng kaso Hindi kami matitinag. Wow, grabe Nanindigan si Attorney Libito. Libito Baligod, legal counsel ng mga dating bodyguards ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa kabila ng reklamong grave oral defamation na isinampa laban sa kanila ni Senator Erwin Tulfo. Sa kanyang social media post, iginiit ni Baligod na hindi sila uurong sa kanilang mga aligasyon. Pinapanindigan namin ang aming mga paratang laban kay Senator Erwin Tulfo. Hindi kami natitinag sa bago niyang reklamong kriminal o sa sinumang tiwaling opisyal. Ang pahayag ay inilabas matapos magsampa si Senator Tulfo sa reklamong grave oral defamation sa Mandaluyong City Prosecutor Office laban kina Baligod, dating Kongresista Mike Defensor, Quezon City Councilor Ranulfo Lodovica, Attorney Virgilio Garcia at dalawa pang dating bodyguard ni Saldico. Puta na, dati tatapang nyo, tapos ngayon balat sibuyas na tong mga Tulfo. Ay di ba, huwag pala natin lahating kasi baka magalit si Ben Tulfo. Ayaw niya pala ng nilalahat pala. So yung mga banateros, grabe, kapag so although karapatan naman talaga, karapatan to ni Senator Erwin Tulfo na magsampa ng kaso. Kahit sino sa atin, karapatan na magsampa ng kaso sa kahit sino man. Kung talagang may nilalabag na batas. At kahit wala, karapatan at open po ang Korte Suprema, ang batas natin, ang rules natin dito sa Pilipinas, wala akong nagbabawal. Ang punto lang dito, kung wala talagang ikaw na ginawang masama, kung mali talaga, etong 18 Brave Marine, bakit ayaw nyong silang ipatawag sa Senate Blue Ribbon hearing? 'Di ba? Una-una, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ba't ayaw mo sila ipatawag? Nauna pa yung impeachment kaysa sa kaysa sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Ikaw yung chairman diyan. So bakit ayaw mo silang ipatawag? Para malaman talaga natin kung ano talaga yung detalye, kung nagsisinungaling ba tong 18 Brave Marines, kung ikaw naman ang nagsisinungaling. Ganun lang yun. Pero ginagawa nga dyan, marami nagsasabing mga netizen na ang Tulfo brothers, Erwin at Rapi, at lalo na yung sa kanilang kuya na matandang hukluban na si Mon Tulfo, ay ang aga-aga nyong nabulok. Oo. Sa lahat ata ng senador, sila ata yung pinakamaagang nabulok sa kasaysayan ng pagiging senador. So eto pa. Inilabas buong 2 oras na video. Ipalabas ang 2 oras na video. Nanawagan si Davao City District Representative Isidro Ungab na ipalabas ang buong halos 2 oras na video ng panayam ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng House of Prosecution na hindi na kailangang i-play ang kabuuang recording sa direct examination dahil magpapabagal lamang umano ito sa impeachment proceeding. Sa kanyang social media post, iginiit ni Ungab na hindi sapat ang 2 minuto bahagi ng video na paulit-ulit na ipinapakita. Ito yung sinabi ni Congressman Ungab. Bakit puro 2 minutes, 2 minuto? Sipi lang ang paulit-ulit na pinapatugtog sa balita, sa social media. At ang mga pahayag ng proseksyon, samantalang ang buong interview ni BP Sara Duterte ay umabot ng halos 2 oras. Ayaw nilang marinig ng publiko ang natitirang 1
118 minuto. Binigyan din niya ang tinawag na rule of competence sa rules on evidence. Ayon kay Ungab, may tatlong mahalagang tanong para sa prosecution. Itong sabi ni Ungab, wait lang, nawala yung ano natin, ito. Ito yung tatlong tanong daw. Kung malinaw ang inyong kaso, bakit takot sa buong tape? Kung tunay ang paratang, bakit tinatago ang 118 minuto? Kung katotohanan ng panig ninyo, bakit piraso lang ang ipinapakita? So may point naman talaga dito si Congressman Isidro Ungab kasi nga ang haba-haba kahit hindi na nga siguro kahit hindi na nga siguro 2 oras, kahit 1 oras or kahit man lang 20 minutes. Kaso ang nangyayari kasi ngayon, kadalasan na napapanood natin sa social media, yung sinabi lang ni BP Sara na patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa at si Romualdez. Yun lang yung paulit-ulit nating napapanood. Pagkatapos nun, wala na. Nga na. Diba? Wala na tayo napapanood. Gaya ba, may napapanood pa ba? Diba? Tuklap na pala to. Pumunta lang ako ng China, nagtutuklapan na kayo. Mga hinayo pa kayo. So yung mga banateros, talagang dapat nga talaga ipakita yun. Hewan ko lang bakit hinahayaan ng Senado or hinahayaan nila na hati-hati yung video na ipinapakita sa impeachment trial. So eto malupit na balita. Handa na ba kayo mga banateros? Malupit itong balitang ito. Bakit? Ha? Wait lang, uubo lang ako. Okay na. Buisit na ubo talaga to. Eto, malupit na balita, pang International Convergence Zone. Browner, puwersang pangkalawakan ng Pilipinas nalalapit na. Gago, putang ina. Putang ina. Saka na, Browner. Nagpupulburon ka na rin ba? Kung ano-ano na lang pumapasok sa utak mo. Putangin na yung mga mayayamang bansa nga hindi nagagawa na magkaroon ng pangkalawakang puwersa or kasundaluhan. Tayo pa kayang Pilipinas na baon tayo sa utang at grabe yung corruption dito. Grabe itong hinayupak na to. Ito, basahin natin ha. Nalalapit na umano ang pagtatag ng isang Philippine Space Force or Space Command ayon kay Armed Forces of the Philippines, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos ihayag na nakahanda na ang plano ng AFP at naipresenta na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Utay lang, ang hirap pag mga hay yung ano. Utay lang palibasan, lalakas ng tama nyo eh. Utay na, shabu pa. Ayop na tong mga to. Utay na eh. Pero maganda naman yun. Kaso, hindi ko talaga malo sa utak ko. Magkakaroon tayo ng space, Space Force. Putangin lang yung flood control nga hindi maayos-ayos. Ano sasakyan nila doon? Papel na eroplano. Putangin, lakas ng tama nitong mga to. Siguro nung panahon ay nag-gin kayong dalawa, no? Puta na si Marcos Jr. pa yung tinanong. Magkakaroon ng Space Force. Hindi, sorry guys, hindi ko maalo yung tawa ko. Hindi ko mapigilan, putang inang yan. Kung yung ibang bansa nga, wala nga. Sorry. Ang yaman-yaman ng ibang bansa, wala nga silang Space Force. Tapos tayo, meron. Putang ina itong dalawang to, si Marcos tsaka si Browner. Lakas ng tama nyo, pre. Putang ina, sakit ng panga ko. Ayoko na basahin to. Ito pa. Ito last, karugtong kay Browner.
Marcos Jr. Pamahalaan ng pagpapakain sa inyong mga anak. Lako po. Baka kung ano-ano ipakain sa mga anak nyo nito, baka kung ano-ano na rin yung maisip, kesyo nakakausap yung tatay niya matagal ng patay. yung bagyo kailangan pang mag-schedule pagpapasok ng Pilipinas. Tapos ngayon may Space Force naman sila. Tangina mo. Gago ang puta. Ewan ko dito sa oy mga mga loyalista. Ano ba ito nangyari sa presidente nyo? Ano nangyari sa presidente nyo? Hayop na yan. Katarantaduhan na to Ay, ewan ko ba? Yung tayo nakaka-stress, no? Ba't kaya tayo nagkaroon ng presidenteng abno? Ang lakas ng tama. Ang lakas ng trip mo, BBM. Ang browner, Tapos ngayon, pagpapakain, puta na, wala kang maibigay na trabaho sa amin. Tapos ngayon, pag ikaw ang bahala sa mga anak namin, kayong magpapakain. Ulul! So yan mga banateros, eto. Putangin na kasi itong dalawang to. Lakas nyo mag-trip. Lakas mag-trip nila. Ang lakas ng tama nila, no? Talagang dapat lang sila sa high official. Dapat lang sila talagang tawaging na high. Sila talaga yung literal na high official. Ang taas Ang taas ng amats nyo. Hype kayo. Ang sakit tuloy ng panga ko. So eto mga banateros, ito po yung video na ipapanood ko sa inyo kung saan ay nakuha na po ang target nitong defense team ni Vice President Sara Duterte. So kung ano nga ba to, ito po at panoorin natin. Team ni Vice President Sara Duterte. Ayun, I'll take questions as usual, buti lang medyo maaga tayo today. Sir, kamusta po ang ikatlong araw Today lang, success. Okay naman po, we're very happy with our performance today. Also, I'd like to, of course, thank my co-counsel, Attorney CJ Narvasa, who we feel did a really good job sa kanyang cross-examination. We had targets for today, and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Ano po yung mga targets mo? Marami kaming mga gustong lumabas, di ba? For example, again, I cannot discuss the merits, but at least yung nakita nyo, para factual lang tayo, marami kaming gustong palabasin, like for example, yung extent ng investigation na ginawa, anong mga ibang parts ng video that would provide context, for example, and then also yung nature ng affidavit of investigation, kung isa lang ba talaga yun o may isa pang nauna, etc. So, pagdating naman doon sa kung ano ba talaga yung punto na gusto naming tumbukin doon, hindi ko na lang i-discuss because that will really go into the merits. No? So sa factual lang tayo. And those we had our targets basically for cross-examination, and we're very happy that Attorney CJ was able to execute that to the T. Well, it gave at least a context on our case theory on the matter, di ba? Meaning kung ano ba yung sa pananaw namin talaga ang nangyari dito at bakit namin sinasabing walang basihan yung nagiging allegation nila, especially on dun sa pagiging isang impeachable offense nito. But as the presiding officer mentioned, dito naman sa litigation, dito sa mga nangyayaring paglilitis, ang importante is maliban sa mga statements, ang importante talaga ay mapakita natin through yung mga ebidensya na ilalabas pa natin sa mga darating na araw. Again, ang gusto kong mapaliwanag sa ating mga kababayan, may kasi kumbaga we take our turns, so prosecution muna talagang naglalatag ng kanilang ebidensya, at pagkatapos naman nun, once the prosecution rests and makes their formal offer on the documentary evidence that they will be offering, panahon naman yun ng depensa para naman maglabas at maglatag ng aming mga testigo at mga ebidensya. Mahirap po kasi Sir Henry, pasensya na po talaga kayo kasi we will be getting into the merits So when we discuss that, we sway public opinion one way or the other. Pero ang masasabi ko lang po, gusto lang naming ipakita kung ano ba talaga yung naging extent ng investigasyon na isinagawa,
And through the words of the witness, makikita naman po natin kung ano yung nangyari talaga. Well, with the existence of the statement, siguro alam naman nating lahat ay hindi na tayo makikipaglokohan that the statement never existed. But as to the video, for example, it's important kasi ang ebidensya, hindi naman yan pwedeng maglakad mag-isa papunta sa korte, hindi ba? That's why, and not just with impeachment, that's with all regular court proceedings. No, hindi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta sa korte. So you need someone to identify it, to authenticate it. Pagdating sa video, syempre, gusto natin malaman saan nila nakuha yung video, 'di ba? Dahil lalo na sa panahon na ganito, wala tayong aligasyon na may binago, wala tayong sinasabing ganon, pero syempre kailangan natin makasigurado na authenticated yung video, na ano ba yung source ng video nila, 'di ba? Kasi karamihan sa atin, I think, I don't know if any one of you here were there, but members of the press were also in that video. I think it was a Zoom video, no? So, importante na ma-compare yung Zoom video doon sa pinapakitang video sa atin para masabi natin na talagang faithful yung video sa talagang naganap, or talagang yun talaga yung video, no, na lumabas, or yun yung naging Zoom press conference na lumabas. So, although, you know, I'm sure maraming na natagalan sa proceedings kahapon, that's normal, and I'm sure pagdating sa defense, that's why I always say, in fairness to the prosecution, pagdating sa defense, baka kailanganin din namin gawin yan, mag-authenticate ng hindi lang ng video pero mga dokumento, which will take time because we will need the persons who have personal knowledge in terms of extraction of documents, videos, transcripts, etc., to identify them in open court, no? And authenticate them. Well, kanina kasi ang sinasabi naman siya hindi expert but competent witness. So we were just really, in every cross-examination, we always test the credibility of the witness to be able to determine if the witness is in fact capable of making the testimonies, no, that he or she is making. So that's just part of it. Pero I don't want to form conclusions because that's for the impeachment court to do. Again, factual lang, no? We just wanted to show that there are two affidavits, no, of investigation, hindi lang isa. Yun na lang po, no? Ngayon, as to what that translates to, again, I really cannot argue our case in the media. Ang affidavit of investigation kasi yun basically yung complaint, no, na inihain ng NBI. Well, kanina, ang inisip namin, di naman na kailanganin muna para sa witness na ito yung 2-hour video. That's not to say that we will not be asking for the playback of the 2-hour video for some other witness. No, I'm not saying we will, I'm not saying we won't. Parati kong sinasabi, tinitingnan namin base sa takbo ng proceedings kung kailangan ba o hindi. And as I've told you, I think both the prosecution and the defense ayaw rin namin patagalin you know, we play a 2-hour video that will take 2 hours 26 minutes of our time. And of course, judicial time also, no, the time of the court. So, hanggat naman hindi kinakailangan, sabi nga namin, hanggat pwedeng papabilisin namin. Pero kung sa tingin namin kinakailangan, we're still not discounting the fact that we might ask for that whole 2-hour video to be 2 hours 26 minutes video. The way I'll respond to that is, once the witness is called, the offer is made. If we feel the need to object, of course, we will object to the purpose for the presentation of the witness. And kung hindi naman, we will be ready to cross-examine that witness. Tuesday po yata, Balisa. Handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial brief ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na as far as, of course, Agent Lotok, I think, no, Agent Lotok, and si Captain Bello, kung di ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So, we have prepared for them. Well, that is for the prosecution kasi sila ang nagtawag kay Attorney Zulaika. So, we will just be there to see if we need to ask further questions on Attorney Zulaika once the prosecution is done with their direct. We'll see if there's a need for us to cross-examine. Yes, yesterday, nung lumabas yung motion, no, nakatanggap kami ng kopya ng motion for issuance of subpoena, which included the name of Attorney Zulaika Lopez or Yusek Lopez, we have informed the Vice President of the same.
And ano naman siya, as I told you earlier, yung reaction naman niya, wala naman siyang ganong reaction doon because I think everyone expected it naman, including the Vice President. I think na-mention na po kanina, balikan na lang natin na-mention naman kanina yan, no? But of course, one is context, hindi ba? But I guess to sum it up, it was the transcription. That's why ganun yung tanong ni Attorney CJ. But again, gusto ko lang kasi I'm worried that I'm courting contempt, no, whenever I answer your questions on substantive matters or at least matters on the merits. So I just wanted to just state for the record that I'm just trying to be factual and recount what happened inside without saying that we were able to prove this or that. Well, si Attorney Narvasa is a very level-headed person. So kung ano man ang mga batikos sa kanya kahapon, pagpuri ngayon, his disposition remains the same. I think sanay naman kaming mga abogado na you can never please everyone at any given time. I've been spokesperson for a few years and I have my group of bashers and group of friends. So we always support each other naman pagdating sa mga ganyan. But our disposition should be level-headed. Sabi nga natin, di ba, hindi tayo nagbibilang kung sinong panalo, sinong talo sa araw-araw because it will happen. There will be times that members of the public won't like what we do. There are times that members of the public would like it. So sa atin, we're just focus on our job and do the best we can to defend the Vice President. Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object kahapon. And then ngayon nakita nyo rin, puro objection rin ang prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their jobs. Because we had targets and we were able to meet our targets. So I think we accomplished a lot today. May kaabang-abang itong mga hakbang na gagawin ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Buti na lang, no? Ang mga lawyer na nakuha ni BP Sara ay hindi katulad nila Claire Castro, nila Jesus Palsis, mga tulonggis na mga lawyer, no? Buti na lang hindi mga ganyan. Buti na lang talaga matatalino, no? So buti na lang at nandito rin ang galing din nito, So tutusin, kinakabiliban. Alam nyo, etong defense team ni Vice President Sara Duterte, lahat ng to, talagang ang layo ng mararating nito. Hindi, promise yan. Ang layo ng mararating nitong mga lawyer na to. Talagang tatandaan ng taong bayan to at talagang kakahangaan talaga sila. Iba yung utak Ang layo nung advantage nung utak nung mga kalaban tsaka utak nitong nasa defense team ni BP Sara Duterte. Samantalang eto nga, si Prof. Malotikia ay may malupit na banat dito sa witness sa NBI, itong bataan ng NBI, no, na talagang alam mo yun, medyo weird ang kanyang ganap ngayon. So para lubos natin maunawaan ito, panoorin natin yung banat ni Prof. Malotikia. So anong authenticity ang ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-a-aksaya tayo ng panahon simula kaninang hapon hanggang ngayon dito sa witness na ito na hindi naman expert. Diba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ay totoo? So, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang pinipresent na witness that can prove intent of those videos. Prof, magandang hapon. Salamat po sa inyong panahon. Ma'am, ito pong forensic na ng nagpapatuloy
However, digital no forensic. Ano po masasabi po niyo dito, ma'am? Ito po ay ay daw po. press con or Alam mo, hindi ko maintindihan kung tunay na digital forensic yan. Kasi kung titingnan mo yung testimonya niya, ang parating niyang sinasabi, kinukunan niya, pinophotograph niya, linalagay niya sa laptop niya, tapos nag-execute siya ng affidavit on authentication. So walang forensic. Anong ginawang analysis doon? Kasi the moment mong i-splice o i-edit, hindi na yun yung original video, no? At saka ang pangalawa, parati natin tinatanong, ang dami ng technology these days para sa digital forensic. At yaan ay marami ng ginagamit ng iba. Hindi siya tao ng Meta. Humingi lamang siya sa Meta ng pwede ba naming i-retrieve yung original. Pero hindi niya kaya mag-testify na katulad ng Meta. Kasi kinuha lang niya di ba? Tapos sinubject niya dun sa napakasimpleng way ng digital forensic. Pangatlo, hindi ibig sabihin kaya mo mag-digital forensic na kaya mong i-determine nagkaroon ba ng ganong activity, sino ang gumawa, kailan ito ginawa, yung bang recording genuine. Kung yun ay ginawa mo, hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na magsasabi mo ang intent. No? Yung digital forensic kasi may actus, yung actus ay yung ginawa, yung activity, no? At meron tinatawag na mensa res, na ang ibig sabihin nun ay intent. So itong witness na ito can only talk about, oo, kinuha ko yan, grinab ko, linagay ko sa sarili kong computer, print out ko. Kaya nakikita natin, nag-print out, tapos naghihingi siya ng permiso na ma-unseal yung USB. Anong authentication ang ginawa doon? Diba? Parang tayo, may pinapanood tayong movie, dinownload natin, linipat natin sa computer natin, sasabihin natin, no, authentic yun. Paano mo masasabing authentic? So dapat meron siyang ginawang paraan to check the authenticity. Hindi porke sinirox mo, 'di ba? Dapat ang ginawa nila, ito ang video. Ano ang transcript ng bidyong 'yan? 'Di ba? So makikita mo, yun ang sinabi ng bidyong 'yan. Wala ako nakirinig na transcript. Ang sinabi lang, ito yung video, tingnan niyo yung video. Tapos ang pagka-present pa ng video, dun sa exact na linya na gusto niyang i-prove yung karakter ni BP. Tapos dun sa exact na linya kung saan nagsalita ang presidente, kung saan nagsalita ang speaker na tinitira si Vice Presidente. So anong authenticity ang ginawa? Anong test of authenticity? Wala. Pero nag-aaksaya tayo ng panahon simula kaninang hapon hanggang ngayon dito sa witness na ito na hindi naman expert. Diba? Sana ang prosecution ay kumuha talaga ng expert. At sinubject, apart from the transcript, sinubject ng anthropologist, psychologist, para makita ano ba yung intent. So iba yung act itself at saka ano yung intent. Kasi yung intent, ang kailangan doon, maipakita na yung threat ba niya ito totoo? So hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito ang witness ng prosecution on the charge na sa tingin nila ay madaling i-prove. Napakahirap i-prove ang intent. At wala silang pinipresent na witness that can prove intent of those videos. refrain from characterization. Ma'am, sa Testifying digital what the forensics, pwede ba siya Your Honor, mag-interpret ng I'll sa hearing? just give
Friday. Sa Pwede angulo po, siyang- ma'am, mag-interpret ng state of mind, ma'am. What state of mind doon po sa Ay, hearing? hindi. Kailangan mo ng ibang tao dyan. Kasi yung pag-establish ng mens rea, kailangan mo may psychological evaluation, kailangan mo may expert interpretation nung evaluation, di ba? Kailangan mo may corroborating witness yun, at saka kailangan mo ng contextual evidence. Kung wala yun at ang present mo lang based on digital supposedly, hindi yun naman forensic yung ginawa niya eh. Wala siyang ginawang forensic. Ang sinabi lang niya na consistent, kumuha sila ng galing sa Meta, kinumpare nila, sinave niya sa kanyang computer. Yung pag-save sa kanyang computer, questionable na yun eh. 'Di ba? At saka, yun ang ngayong sinave sa USB o print out. Pero ano yung content? Nasaan yung transcript? Wala ang pre-present na transcript. Opo. Ma'am, last question. May probative value ba itong testimony ng prosecution? First test. Ni Kalilong? Opo. Araw. Sa tingin ko'y wala. Kasi paano mo malilink dyan? Siya ba ay kaya niya magsalita ng intent ni respondent? Ni Vice President? Alam niya ba? Yung bang inatter niya, yun talaga ang intent ni Vice President? Wala. Ang pinag-uusapan lang natin for the past how many hours is a video. That's it. And the video, unfortunately, cannot talk and say, yes, that is the intent. It has to be interpreted. And not a Kalilong, not this witness, he cannot interpret the intent. Yung mga banateros, no, ang ganda ho nung paliwanag ni Prof. Malutikia dito, no, na talagang etong, wait, ewan ko ba? Saan nila na nahiningal ako, umano po kasi ako, umubo ng husto, no, kaya inihingal. So, ewan ko ba kung saan napulot talaga tong na to, etong testigo nila na to, at hindi na rin tayo magugulat. Bukas sa Makalawa, may lumabas na may gamitin na naman dyan na panibagong testigo. Baka nga may magpanggap na testigo na siya si Mary Grace Villaros. At kaabang-abang din na mukhang malapit na rin nila ilabas etong si Madriaga. So, prepare naman na tayo lahat dyan at hindi naman na tayo basta-bastang naniniwala sa mga testigo or mga sinasabi nila about kay Vice President Sara Duterte. So, ano na tayo dyan? Maaga na tayong namulat dyan. So, kung anong kalakaran na ginagawa ng administrasyong Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit ba sinabi kong administrasyong Marcos ang nagpapalakad nitong impeachment na to? Dahil biruin, kitang-kita naman, di ba? Na kaya nila ini-impeach si BP Sara dahil takot sila na kapag ipinatumba nila si BP Sara, babalikan sila. So, dito mulat na tayo at ang nagmulat sa atin ng ganitong sistemang kababuyan, kademonyohan ng administrasyong Marcos ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Doon talaga nagsimula lahat. 'Di ba? Doon talaga tayo namulat lahat. Yung ginawa sa kay OJC na pangbabalahura, yung ginawang pambabalahura, paglalagay ng peking kaso, mga sabi-sabing kaso, mga bintang labang kay Pastor Apollo Kibuloy, talagang diyan tayo namulat. No, na talagang ginamit ni Ama etong si Pastor Apollo Kibuloy para imulat ang sambayan ng Pilipino na mga ganitong gawain ng administrasyong Marcos. Hindi ko sinasabi na thank you dahil or parang nagpapasalamat tayo na binalahura ang kay OJC at si Pastor at masaya tayo sa kung anong nangyayari kay Pastor, kung anong hirap ang dinadanas ni Pastor ngayon at kung ano yung dinanas ng mga miyembro ng KOJC. Hindi ho ganun ha. Ang ibig ko sabihin dito ay talagang naging way etong si Pastor Apollo Kibuloy at ang KOJC dahil sila yung unang-una na ginipit, winalang yan ng administrasyong Marcos na nakikita na natin na paulit-ulit na ginagawa nila ngayon. Ginawa nila kay Pangulong Duterte,
ginawa nila kay BP Sara, kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Rodante Marcoleta at sa iba pa. So ibig sabihin, napakadelikado nito dahil kung nagawa nga nila sa mga kilalang personalidad na ayon sa mga nabanggit ko, what if pa sa ating mga katulad nating mga ordinaryong Pilipino. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maiko-komento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin yung join button at super thanks natin yan. At mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad. Uulitin ko, hindi ho namin ito ginagawa ng buong Banateros Brothers para sa pangsarili namin. Ginagawa namin tong paikibaka na to kahit tad-tad na or puro pagbabanta na ho sa buhay namin kasi dahil po sa malasakit namin lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga kababayan natin at syempre sa mga OFW Hero Abroad. So yon, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros